Magandang araw mga Kai Soto fans! Merong exciting na balita para sa Gilas Pilipinas at para sa mga sumusubaybay sa mga pambansang laro sa ating mga basketballista. Hindi lang basta balita, isang shockwave na dumating na parang kidlat. Kai Soto, ang 7'3" big man na hinahangaan ng marami, ay nandito na sa Pilipinas at mas magaan ang pakiramdam ng mga taga-suporta ng Gilas Pilipinas dahil sa kanyang pagbabalik. At hindi lang yan. Merong isang malupit na update tungkol kay Justin Brownlee na inaasahang maglalaro siya sa mga susunod na laro ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Samahan niyo ako at talakayin natin ang lahat ng mga ito. Lahat ng mga detalye tungkol sa pagbabalik ni Kai Soto at kung ano ang papel ni Justin Brownlee sa mga laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand at Hong Kong. Sa araw na ito, may hatid na magandang balita. Ang ating pambansang tower ay nandito na sa Pilipinas. Ang 7'3" big man na si Kai Soto, na patuloy na umaangat ang kanyang karera sa Japan B-League, ay magbabalik sa Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup qualifiers. Ito ay isang malaking kaganapan para sa Gilas dahil malaking bahagi si Kai sa magiging lakas ng ating kupunan. Sa mga nakaraang taon, ipinamalas ni Kai ang kanyang kakayahan, hindi lang bilang isang shot blocker, kundi pati na rin sa pagiging isang reliable big man na kayang magbigay ng scoring, rebounding at defensive presence sa ilalim ng ring. Well, hindi basta-basta ang pagbabalik ni Kai sa Gilas Pilipinas, kaya't malaki ang kasiyahan ng mga fans sa buong bansa. Matapos ang ilang linggong pamamahinga at pagsunod sa mga concussion protocols sa Japan, binigyan ng pag-asa ni Kai ang lahat ng kanyang mga tagahanga nang magpahayag siya na handa na siyang maglaro para sa susunod na laban ng Gilas Pilipinas. Well, hindi lang ito simpleng announcement, kundi isang exciting na pahayag na nagsasabing ang ating 7'3" center ay nagpapakita ng readiness at commitment para sa bansa. Matapos ang kanyang international experience sa Japan B-League, marami ang umaasa na madadala ni Kai ang mga natutunan at pag-unlad niya sa laro upang makatulong sa Gilas sa mga mahalagang qualifiers na nakatakda laban sa New Zealand at Hong Kong. Ang pagkakaroon ni Kai ng ganitong mindset ay isang malaking pagkakataon para sa Gilas Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, kitang-kita natin ang pagsusumikap ni Kai na mag-improve at magpakitang gilas sa bawat laro, at ngayon ang kanyang pagbabalik ay nagpapakita ng seryosong commitment sa kupunan. Bagamat may ilang hamon na hinarap si Kai sa Japan, tulad ng mga minor injuries, ang kanyang paghahanda at dedikasyon ay siyang nagbigay daan sa kanya upang muling makapaglaro. Ang mga fans ng Gilas at ng basketball sa Pilipinas ay tiyak na nasasabik nang makita si Kai na maglarong muli para sa bansa at maging isang key player sa mga upcoming na laban. Ang kanyang physicality at skill set ay malaki ang magiging tulong sa Gilas na makakalaban nila ang mga malalaking kupunan tulad ng New Zealand sa qualifiers. Ang excitement na dulot ng pagbabalik ni Kai ay hindi lamang batay sa kanyang pisikal na kakayahan, kundi pati na rin sa kanyang mental toughness at pagiging isang role model para sa mga kabataang atleta. Ang mga fans ay alam na magiging inspirasyon si Kai sa kanyang mga teammates tulad ni Junmar Fajardo, Justin Brownlee at ang mga bagong players ng Gilas. Kapag nandoon si Kai sa court, well, asahan natin na ang presence ni Kai ay magbigay ng malaking boost sa moral ng kupunan. Ang pagtutulungan nila sa loob ng court ay tiyak na magiging susi upang mapanatili ang momentum at magandang performance sa mga susunod na laro. Sa edad na 22, makikita na natin ang potensyal ni Kai na mag-excel sa international stage at ang kanyang pagbabalik ay magbibigay ng malakas na panig para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laro laban sa New Zealand sa November 21 at laban ng Hong Kong sa November 24. Malaki ang epekto ng pagbabalik ni Kai sa lineup ng Gilas, at kung makikita natin ang dynamics ng team, alam nating si Kai ay isang importanteng asset sa ilalim ng ring. At kung magpapakita siya ng same level ng performance na nakita natin sa mga nakaraang laro niya sa Japan B-League, tiyak na madagdagan ang lakas ng Gilas sa depensa at sa rebounding. Dahil sa taas ni Kai at ang kanyang shot blocking skills, magiging mas mahirap para sa mga kalaban na makapasok sa loob ng paint. At syempre, hindi lang ang kanyang depensa, Kai Soto's offensive skills also make him a versatile player.
kaya niyang maghatid ng puntos sa ilalim at pati na rin sa mid-range game. Kaya't hindi lang sa depensa kundi pati sa opensa ay magiging isang malaking factor si Kai. Siya ay nagbibigay ng presence na kailangan ng Gilas laban sa mga malalaking koponan tulad ng New Zealand. At tulad ni Kai, may isa pang malaking pangalan na maglalaro para sa Gilas. Well, hindi pwedeng makalimutan ang import ng Barangay Ginebra na si Justin Brownlee. Isa siya sa pinaka-valuable players na naranasan ng Gilas Pilipinas sa nakaraang mga taon. Kung matatandaan natin, si Justin Brownlee ang naghatid ng crucial moments para sa Gilas, kaya naman sa bawat laro ng Gilas, laging inaasahan ang kanyang leadership at overall skills on the court. Ang isang magandang balita para sa mga Gilas Pilipinas fans, si Justin Brownlee ay maglalaro sa parehong laban kontra New Zealand at Hong Kong sa FIBA Asia Cup qualifiers na magsisimula ngayong November 21. At ayon kay Coach Tim Cone, si Justin Brownlee ay nakatakdang maglaro sa mga larong ito. At ito ay isang magandang balita dahil alam natin na sa kabila ng schedule issues ni Justin Brownlee ay palagi siyang handang magsakripisyo para sa kanyang bansa at para sa Gilas. Ang kanyang character at basketball IQ ay hindi matatawaran, kaya't makikita natin siya bilang isang solid na player sa lineup ng Gilas sa mga darating na laro. Bilang naturalized player, si Justin Brownlee ay isang key player para sa Gilas at ang kanyang pagganap sa field ay tiyak na magpapalakas sa koponan. Pero merong isang malupit na twist. Kahit na si Ange Kwame ay naidagdag sa national pool, inaasahang hindi siya magiging bahagi ng mga games kontra New Zealand at Hong Kong. Si Coach Tim Cone mismo ang nagsabi na most likely, hindi isasama si Ange Kwame sa lineup at magkakaroon ng alternatibo kung sakaling hindi maglaro si Justin Brownlee. Ang inclusion ni Ange Kwame sa Gilas pool ay may malaking dahilan upang maging handa ang Gilas kung sakaling mangailangan sila ng dagdag na naturalized player. At upang masanay si Ange Kwame sa sistema ng Gilas para sa mga susunod na tournaments. At habang hinahanda ang naturalization process na Benny Boatwright, tiyak ay magiging mahalaga si Ange Kwame sa mga darating na laban ng Gilas. Pero sa kasalukuyan, si Justin Brownlee pa rin ang aasahan ng 2 big games na ito. Kaya naman masaya ang mga tagahanga na makikita siyang maglaro sa 2 games ng FIBA Asia Cup qualifiers. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.